Nagising akong tila nananaginip. Nakita ko ang aking sarili sa isang kwarto. Walang ibang bintana ang kwarto, walang ibang gamit, maliban sa mga karton na puno ng mga pangalan at mga papel. Parang sa mga silid-aklatan na nakaayos-ayon sa lumikha, pamagat at istorya ng kwento. Pero ang nakikita ko ay napakadami. Tila walang hanggan sa dami ang mga iyon. Napakadaming pamagat. Nilapitan ko ang isang kahon na nakaagaw ng atensyon ko at ito ay may pamagat na mga lalaking aking nagustuhan. Binuksan ko iyon at binasa, ngunit dagliring isinara dahil nagulat akong kilala ko kung sino ang mga nakasulat at nahihiya ako sa aking sarili. Doon ko napagtanto kung nasaan ako. Nasa lugar ako kung saan nakatala ang bawat bahagi ng buhay ko. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa kasalukuyan. Bawat mga ginawa kong kasalanan ay nandoon. At nahihiya ako, nandiliit sa aking sarili at tila gusto ko iyong sunugin para wala nang ibang makakita pa. Nagkaroon ako ng curiosity at natatakot din ako kung ano pa ang laman ng iba pang kahon. Sinubukan kong kunin ang laman ng kahon. Binasa ang mga laman. Ang iba'y nakakatuwa at punong-puno ng alaala. Ang iba'y nakakahiya at nakakabagabag. Nakaramdam pa ako ng matinding kahihiyan nang tiningnan ang nasa paligid ko kung may ibang taong nagmamasid. Nakatutuwa at kakaiba ang pamagat ng mga papel. Mga librong aking binabasa, mga kasinungalingang sinasabi, mga birong aking tinawanan, mga reklamo ko sa aking mga magulang. Hindi na ako nagtaka pa sa mga laman ng papel na iyon. Nalulunod ako sa realisasyon ng buhay na aking ginagalawan. Posible bang meron akong oras para sa loob ng 20 taon ng aking buhay para maisulat ang isa sa mga milyong-milyong parte na ito? Pero bawat isa sa cards na ito ay nagpapatotoong sulat kamay ko nga ang mga iyon. At sa dulo ng mga folders ay naglalaman ng aking pirma. Tiningnan ko pa ang ibang papel at nakita ko ang mga kantang aking pinakinggan. Napakakapal ng folder na iyon at binuklat ko. Puro mga kantang makamundo at mga awiting nakasentro sa tao. Nabitawan ko ang mga iyon at nagkalat sa sahig. Nang pumunta ako sa file na may pamagat na last, nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan at nanginig. Kinuha ko ang isang folder. Napailing ako sa aking sarili sa mga detalyadong nilalaman ng mga iyon. Hindi! Hindi maaari ito. Walang sino man ang makakabasa ng mga files na to. Kailangan ko na itong sirain. At itinapon ko ang lahat ng laman ng kahon sa sahig at pupunitin. Ngunit wala ring saysay dahil nalaman kong kasing tigas ito ng bakal. Nanghina ako at napaupo na lang sa tabi. Maya-maya pa'y nakita ko iyon. Ang nag-iisang kahon na naglalaman ng mga nagawa ko sa simbahan. Ang nagawa ko sa Panginoon. Ngunit nanlig ako sa aking sarili dahil kasing nipis lamang ito ng tingting. Halos walang laman. Nahihiya talaga ako. Sana'y wala nang makakita sa mga folders na ito sa kwartong ito. Nagsimula akong umiyak, lumuha ng pagkarami-rami. Ang damdami kasing lalim ng balon at walang kasing lungkot. Nang pupunasan ko na ang luha ko'y nakita ko siya. Hindi! Pakiusap! Huwag kang lumapit! Huwag! Huwag dito sa kwartong ito. Ang kaharap ko ay walang iba kundi si Jesus. Wala akong ibang nagawa kundi ang manood habang binubuklat at binabasa niya isa-isa ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko magawang tingnan siya habang binabasa iyon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan mas malalim pa sa kalungkutan ko. Tumigil siya sa pagbabasa at tiningnan akong may pangunawa. Yumuko ako. Tinakpan ang aking muka at muling umiyak. Hindi ko siya kayang tignan.
Lumakad siya papunta sa akin at tinapik-tapik ang aking likod. Marami siguro siyang sasabihin. Ngunit nanatili siyang tahimik at ipinagpatuloy ang pagtapik sa likod ko. Hindi man lang siya nagsalita, umiyak lang siyang katulad ko. Maya-maya, tumayo siya at lumapit sa maraming kahon. Kinuha niya lahat ng iyon at isa-isang pinirmahan ang dulo ng mga files. Huwag! Ang pagmamadali kong sabi. Inagaw ko ang mga pinirmahan niya, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Hindi nararapat ang pangalan mo sa mga cards na narito. Ngunit naroon na iyon. Ang pangalan niyang nakasulat sa pulang tinta. Gawa ng kanyang dugong napakayaman, napakasigla. Naroon ang pangalan kong tinakpan ng kanyang dugong pulang-pula. Kinuha niya unti-unti ang card sa akin at ngumiti sa akin. Malungkot na ngiti. At muling pumirma sa mga cards. Namalayan ko na lang na isinara niya ang huling files at muling lumapit sa akin. Inakbayan niya ako at sinabi, "Anak, tapos na." Tumayo ako at sinamahan ako sa bukas na pinto papalabas sa kwartong iyon. Wala nang kandado iyon. Ngunit mayroon pa rin susulatang cards.